At ang naging bunga, hindi na ako nahirapan na makiusap na sumama siya upang bumili ng kanyang mga kailangan. Doktor, salamat po. Yan ang hindi ko makalimutan sinabi ni Eddie pagkatapos kong ipalis ang posa sa kanyang mga kamay. Salitang hindi basta maririnig sa isang pusakal na kriminal. Kaya naniniwala ko ang taong ito ay hindi likas na masama. Mabuting pagtingin at labis na pagpapalayaw. Iyan ang dalawang bagay na ginamit ko kay Mench. Bagaman at inaalala niya ang kanyang asawa, hindi maikukubli ang kanyang pagbabago. Unti-unti na siyang maamo. Tutulungan ko ng lubusan itong si Eddie. Hindi ko na sinasabi kay Menchi ang aking mga plano. Basta't sinusurpresa ko na lang siya at nakikita ko na nasa paramihan ang aking tagumpay. Higit pa sa pagbabago ng itsura, susubukan kong baguhin ang pagkatao ni Eddie. Hihinahin ako sa taong kaya niya. Sa isang salita, katapang, at may matatag na panindigan. Hindi sa pinungungunahan ko ito, Pato. Kung ako masusunod, tudasin yung sete at ang babaeng yan. Ganon, wala na tayong problema. Hindi yan ang gusto kong pagganti. Hayaan mong mahirapan ang kanyang kalooban at pag-iisip kapag nalaman niyang nasa akin ang kanyang asawa. Gagawin kong napakahirap sa kanyang mabuhay. Sino mga tao pumapasok dito? Wala ho, maliban sa mga taong hospital. Sigurado ka? Oo. Magmula ngayon walang papasok dito, walang pahintulot ko. Oo. Iniisip ko kung sino at bakit kaya ginawa yan. Dahil sa nangyaring yan, mapipilitan akong operahan ka kagad. Ito ay hindi isang pangkaraniwang operasyon. Magbabagong itsura mo. Kaya kailangan akong humingi ng permiso sa mga kinaukulan. Pag pumayag sila, Proteksyon? Ano kasi ang proteksyon yon? Wala kwenta. Nung tawa ko sa iyo, sinabi mo sa akin, bigay sa kimbo ang proteksyon. Tingnan mo. Pati truck ko, kakabinto, nawala. Istorwadyo ko, perfect protection. Ha? Pero Ninong, wala tayong magagawa. Disgrasya yun eh. Wala tayong magagawa. It is unreasonable. Ani, kita mo. Kundi ako nahiya sa papa mo. Dahil, meron ako utang loob sa kanya. Kaya ko sa iba agency na yun. Ngayon, palagi nawawala aking truck. Paano? Mabuti, hiwala tayo. Ninong, wag naman ganyan. Hindi ako papayag na hindi mabawi ang nawala sa inyo. Oh, paano? Ano gagawin mo? Akong bahala. Ikaw mahala. Ako kaawa. Ani, sasabi ko sa'yo, mabuti hingi mo tulong.
tawag mo pulis. Si Eddie office? Hello? Sandali lang, oh. Eddie, sa'yo. Hello? Sino to? Si Andy. Oh, Andy. Bakit? Kailangan ko tulong mo eh. Na-hijack yung lintak namin. Meron ka man lead? Mayroon. Okay. Shoot. Ay, boy! Mga Chris! Ha? Pero yan, may talat ko! Ano boys, tumaban tayo. Kaya natin yan. Ang tamaw! Puro imposible yung inisip mo. Yun ang kotse ni Hano Boy. Honey boy! Sumuko kayo ng mapayapa! Napaliligiran namin kayo! Itiwan ninyo yung mga armas at lumabas kayo ng nakataas sa mga kamay! Binibigyan ko kayo ng 5 minuto! Inuulit ko! Binibigyan ko kayo ng 5 minuto! Hello? Pa! Si Honey Boy to. Hmm? Tulungan mo ako. Niraid ng mga pulis ang warehouse. Kailangan kita sa lalong madaling panahon. Gipit na ako dito. Bueno, stay put. Huwag kayong kikilos. Darating ako dyan. Dalian mo ha. Pa, dalian mo. Honey boy! Your time is up! Hama ka talaga, no? Inutos ko pa sa'yo magpuputo ka!
Nandiyan ba yung nakajack sa'yo? Naroon lahat. Good. Who's in charge here? Kailangan bang patayin ng anak ko? Hindi mo maiwasan eh. Yan ang Virgilio Contero. Eddie? Ikaw na ba yan? Hindi. Oh, matansong. Nadablis lang. Kumain ka na ba? Hindi pa nga. Sandali lang ha, iaayin kita. Saan ko na saan? Nanday taas. Naku, kala ko mababaan na eh. Sinumbong na naman. Akala ko ba natutulog ang mahal ko? Kasi natatakot ako pag wala ka, nananaginip ako, Daddy. Ah, gano'n? Ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Ha? Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling na ako, Daddy. Talaga? Alam mo anak, meron akong sorpresa sa'yo. Ano yan, Daddy? Aalis tayo, may lakad tayo, malayo. Hoy, nagbulahan na naman kayo mag-ama. Huwag kang mangangako sa bata kung hindi mo rin matutupad. Eh kaming dalawa niya nang hindi magkakasundo. Mabuti sana kung ikaw ang naiiwan dito. Iniisip ko kasing daling kayo mag sa Baguio. Sus! Sa Bulacan yan, hindi tayo makapunta eh. Sa Baguio pa. Di dadaan tayo sa mga inang. O sige anak, matulog ka na. Tuloy yung lakad natin. Ha? Daddy? Promise na? Ganyan yan. Kaya tuloy, hindi ko malaman kung ano isang sagot sa kanya eh. Ano yung panaginip na sinasabi niya? Kaya tatlong gabi lang siya nananaginip. Ang patay ko. Matak mo karapalpit sa akin. Tapos naparin. Kaya tuloy pati ako natatakot eh. Baka kung ano sa mga signals. Pati ikaw naman, natatakot na rin sa panaginip. Hindi mo malaman kung uuwi ng patay o buhay. Tapos sasabayan pa na iyak ng anak mo. Pag tinanong mo naman, napanaginipan niya raw patay ang kanyang ama.
Sino ba namang hindi matatakot doon? I'm sorry, Menchi. Alam ko naman napapabayaan ko kayo. Pero kabisado mo naman ang klase ng trabaho, di ba? Walang oras. Huwag akong alalahanin mo. Sanay na ako. Ang isipin mo ang iyong anak. Alam mo naman sabik siya sa'yo eh. Aminin man natin o hindi. Dapat natin harapin ang katotohanan. Bilang ng kanyang mga araw. Wala na ba tayong pang pwedeng pag-usapan? Lagi ka naman ganyan eh. Kung hindi ka nagagalit, umiiwas ka mapag-usapan natin ang tungkol sa anak mo. Hindi ba't mahalaga naman sa iyo ang kanyang kaligayahan? Kailan natin sasaayos ang konting panahon na lalabis sa kanyang buhay? Kung wala na siya, Ano ba kwenta kung pag-ulit-ulitin natin tungkol sa aking tonto? Bakit? Gagaling ba siya kung pag-uusapan natin yun araw-araw? pinaalalahan na lamang kita. Mawawala na siya sa atin. Tinaningin na siya ng doktor. Hindi ba maaring gawin natin masaya ang kanyang mga huling araw? Ano ba sa palagay mo dahilan kung bakit ako nagpapakamatay sa trabaho? Isang araw, dahil sa pagsisikap mong kumita ng malaki para sa kaligayahan ng ating anak, mamamatay na lamang siya hindi mo man lamang alam. Kailangan natin siyang paggamot sa Amerika. Wala nang pag-asa, Eddie. Huwag ka na mangarap. Hindi gamot ang kailangan niya. Ang kailangan niya ikaw. Ano ang gusto mong gawin ko? Mag-resign sa trabaho? 5 taon ko na hinihiling sa'yo yan. Pero alam ko hindi mo gagawin. Hindi naman kailangan mag-resign ka eh. Di ba't ikaw rin ang nagsabi na overdue na vacation leave mo? Ba't di ka mag-apply ka agad? Hindi ba yun nga sinabi ko kanina? Magbabakasyon tayo sa Baguio. Kung saan mo pa pinasikot-sikot yung usapan eh. Doon di pala tayo babagsak. Tulog na nga tayo. Eddie, Hmm. hindi mo ba napapansin? Madalas tayo mag-away ngayon. Away na ba tawag mo ron? Kung ano man ang tawag mo dun, iwasan natin. Ikaw lang naman eh. Morning, sir. Morning. Tutuloy na ako, sir. Really? Sorry ah. Mapo kayo, Lee. Sa report na ito, sa ginawa niyong raid sa warehouse, ay pinatunayan ni Corpus na umira na naman ang kapusukan mo. Talagang hindi mo na makontrol ang init ng ulo mo, no? At sa tuwing magdidilim ang iyong paningin, ay hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Isang ugali na hindi dapat makita sa isang pulis na katulad mo. Sa tuwing may raid kayo, mas maraming patay kaysa buhay. Bakit? Siguro namamaril ka muna, no? Bago ka magtanong. Yes, sir. Self-defense naman ho yung ginawa ko eh. Naroon ako. Dapat na may pagtanggol mo yung sarili. Ngunit hanggat may magagawa ka, iwasan mo ang pumatay. Alam mo ba ang sabi ng ama ni Hannibal? Na ang kanyang anak ay naging biktima ng police brutality at senseless killing. Eddie, marami na akong pagkakataon binigay sa iyo. Ngunit hindi ka nagbabago. Walang complaint lamang sa iyo. Pero, between us, narito ang resignation mo. Pero mo.
Handa na pala kayo. Oh, binigyan ka ba ng bakasyon? Oo. Bakasyon permanente. Ha? Tinanggal ako ni Chip eh. At sa nangyari sa raid sa warehouse. Oh, Andy. Oh. Ikaw pala. Eddie, Darling! Si Andy nandito. Pare, anong gusto mo? Coffee o soft drinks? copy na lang. Ay, Menchi. Hoy, napasyal ka. Darling, coffee nga oh, please. Sandali ah. Pare, upo. Galing ako sa headquarters. Kaalis mo nga lang daw eh. Nasabi rin sa akin doon ang nangyari sa'yo. Wala kang kamalay-malay. Nireport pala ako nito si Corpus. Mabuti na lang. Hindi ako tinimanda ng tatay ni Honey Boy. Pero sayang din ang panahon itinagal mo sa serbisyo. Para sa akin, mabuti na rin yon. Anong malay natin? Baka naman nililihis lang siya sa masamang signos dahil dito. Andy, pag nagkataon, patutuloy na ang pagkukumpare natin. Siya nga ba? Ilang buwan na ba yan? Magtatatlo. Kaya lubusin na natin ang ating relasyon. Sumama ka na sa akin sa security agency, pagtulungan natin palakihin yon. Isa pa, kailangan mo ng proteksyon. Baka nawawala sa loob mo ugali ng mga kordero. Hindi ka titigilan ng mga iyan. Kaya hanggat maaga, ay kumilos tayo. Hindi ko niintindihan mga yun. Ang mahalaga sa akin, ito. Ang sa akin naman ay pagsisiguro lang. O ano? Sagot na. Ayos ba sa'yo? Saka na natin pag-usapan yan. Pagbalik namin. Bakit? Saan ba punta nyo? Sa mga nanay sa Bulacan. Pareho nun sa jeep.
Daddy, doon tayo sa tindahan. Nagugutom ako, ha? Hindi na. Doon na lang tayo sa bahay at malapit na tayo. Oh, ilang tulog yan. Kaya alam naman eh. Basta't hindi na sunod ang gusto niya. Bakit na ba binigyan niyo kami? Hindi man lang kayo nagpasabi. Anak! Ang sabi niyo sa sulat sa 1 buwan pa kayo darating. Huwag kami tumayo na mabis ng bata. Tutulungan ko na ito. Sigurong gutom kayo. Meron akong manggat suman. Ihong magugustuhan ng apo ko. Yung bagong pitas na mais, ilaga mo. Para sa apo ko lang yon. Anak, gising na. Mamasyal tayo sa bukid. Sasakay tayo kay Kayod. Doon sa kalubang ng lolo mo. Daddy? Oo. Mabuti na lamang at bagong paligid si Kayon. Ay, naku, inang. Talagang maate ang apo niyo. At bakit? Alangan ba? Manang-mana sa akin yun. Boss! Balita. Dumating sila Menchi. Luma na yan. Yan ang pinag-uusapan namin dito eh. Eh di ba ikaw unang naligaw doon? Eh napatulungan na ng bato niya yung pulis eh. Anong pulis? Ex-pulis. Nasipa na yun eh. Pero palagay ko, pwede pa rin si Menchik. Tigilan niyo na nga ako ah. Pinidemonyo niyo ako ah. Waiter, ganun po nga oh. Matatahin yan. Ano ba talaga ang sakit ng bata? Loko yung niya. Anong leukemia? Cancer sa bugo. Cancer? Bigat na sakit yun ah. Kaawa-awa ko. Doktor, bukod ng sa iniksyon, meron mo bang ibang gamot? Sa kanisupungin ulit siya? Bilhin niyo ito. Enchi, saan ka pupunta? Uuwi na. Yan na, ihatid na kita. Huwag na lang, mag-jeep na lang ako. O naman o, halika na. Salamat, baka kung ano pa sabi ng mga tao eh. Umiintindi yung mga tao. Sakay na. Sige, kumain mo. Ilang tayo may skandalo rito.
Kumusta ang buhay? Maligaya ka ba? Oo. Sayang. Kung tayo natutulog, iba na sana ang buhay mo ngayon. Tommy, maaari bang huwag na natin pag-usapan na nakal? Basta't magkaibigan ba rin tayo? Oo, magkaibigan tayo. Pero alam kong darating ang araw. Makakailanganin mo. Kabisado ko kasi asawa mo eh. Daddy, punta tayo ron, no? Mami! Nakabili ka ba? Oo. Liga, Tonton. Doon tayo. Mense, wala ka na ba ibang masasakyan pa uwi? Meron ho. Eh, ba't ka nagpatid doon? Pinagbigyan ko lang ho. Baka kung ano maging bungan yan. Darling. Yung nangyari kanina. Hindi ko... Huwag mo naintindihin yun. May tiwala naman ako sa'yo. Gusto ko lang naman maging masaya ang bakasyon natin dito eh. Lalong-lalo ka na. Kailangan mo makapag-relax. Ang mahalaga sa akin, makakita ako ng bagong trabaho. Bukas nga eh, pupunta ako sa police station dito. Kakausapin ko si Epe. I'm sorry, Amy. Hindi kita magtutulungan. Lahat ng positions dito, filled up na. Kung hindi lamang hindi ka magdadalawang salita. Alam ko naman ang record mo, napakaganda. Nagtatay ako. Oo. Ano na ang kalokohan ang pinagkagawa mo sa samunga? Tao yan. Chip, tumino ako. O sige, Eddie, ha? Pag nagkaroon ng bakante, patatawag mo na kami. So, ibig niyo sabihin eh, nagpipiliking ka rito itong Terry Eddie na nila? Bagay, maganda ang record niya sa dyaryo. Siya raw ang impento ng police brutality. Bakit? Kung akala mo sa police force namin dito, tambakan ng basuray? Ano yan? Ano yan? Ano kayo? Ay, medyo ako sa kidnap. Tingnan. Sorry, Chip. Daddy, sama ako, Daddy! Sama ako, Daddy! Daddy, sama ako! Hindi pwede. Kaya kikasuhin ako sa Maynila. Babalik naman ako agad eh. Basta Daddy, naman ako pag-usapan niyo yung hangin. Pakiusap ko lang Daddy, natin sama ako! para Daddy, sama ako, Daddy! Sama ako! Daddy! O, ito ang bata na ito. Sama ako! Halika na. Daddy! Daddy! Oh, Daddy! 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 Ang totoo'y kailangan kita. Aminin kong tagilid ang lagay ng agency. Ayos yun, pare. Tutulungan kita. Kaya lang eh, pinakikiusap sana si Menchi. Kung pwede sana, saka na muna ako magsisimula sa'yo. Para naman tumagal-tagal ang pagbabakasyon namin dun. Oo, yun lang pala eh. Kailan mo gusto? Sa isang buwan sana eh. Okay, shoot.
Pero ito'y isang paalala lang uli. May natanggap kasi akong tip na pinasusubaybayan ka ni Cordero. Kaya mag-ingat ka sana. What? Baba! Maniwala kayo, Chong. Walang kalaban-laban si Baldo. Basta na lang binaril eh. Ayan mga testigo ko. Ayan. Ipakakalan. Sige, Chong. Alis na kami. Aray. Mente, ayaw nga mas sumabay sa amin. Siguro ito, ano na kami. Ito pa ko si Eddie. Uuwi ba yun? Oo. Sabi nga ako, sandali lang siya eh. Ewan ko nga ba kung bakit siya ginabi. Mami, siguro meron kalubong sa akin ng daddy. Sino naman? Yun nga po. Tanghapon po siya umalis, hanggang ngayon hindi po siya nagdadampo. Balisang-balisa nga ang anak ko eh. Hindi niya malaman kung anong nangyari sa kanya. Kaya lang nasabi ko sa inyo, siya nasasangkot sa patayan. Kaya kung siya darating, sabihin niyo mag-report sa akin sa estasyon para maliwanagan natin kung may kasalanan siya o wala. Sige. Tonton! Tonton! Tonton? Tonton? Tonton! Papa, walang nangyari doon sa inutos mo. Na-disgrasya yung bata. Namatay. Si Balgos,
Ayaw magpakita sa inyo, tatakot eh. Pakuha mo yung ina ng bata. Gamitin mo si Balgos para malaman ang lugar. Pagkatapos doon, ayoko nang makita mo kan. Apo. Hindi na ginamit ko yung gala man yun. Tagal mo yung pa. Bakit? Nalunod si Tonto? Hindi ko kilala po sa yung lalaki. Daddy?
Eddie? Eddie? Ano ka sa palagay niyo, Doktor? Hindi pa natin matitiyak. Mabigat ang kanyang kalagayan. He suffered third-degree burn. Huwag kang magalala, Mrs. Ipalilipat ko siya sa ospital sa Manila. May rehabilitation program si Dr. Cardoso sa ganyang kaso. Malaman ko lang ho sana, Doktor, kung kailan siya lilipat at kung saan ospital. Bakit siya nakaposas? Notorious killer ho yan. Paano ko siya ma-examine? Kagamutin. Sa kargahan ng pasyente niyan hindi na kailangan yan. Pakitanggal niyo nga. Sorry, Doc. Pananagutan ho namin yan eh. Hindi namin alam kung anong gagawin yan. Pasyente ko siya ngayon. Ako mananagot. Tanggalin mo. Salamat po. Ayan na. Mrs. Montano, galing kami sa ospital na pinagdalong kay Eddie. Ha? Pinasusundo niya kayo. Wala kayong dapat ikabahala. Malaki ang binuti ng kanyang kalagayan ngayon. Ano pa kailangan niyo sa akin? Sumahiri ka! Huwag! Hindi ganyan ang trato sa isang mahinang babae. Iwan niyo na siya. Mrs. Nakikiramay ako sa sinapit ng iyong anak. Pinapatay siya, no? Hindi. Hindi sinasadya ang pangyayari. Pero ngayon, ako ang nagpakuha sa'yo. Ano kailangan niyo sa akin? Gagawin lang itong pananggalang.
Kung sakalit papalaring mabuhay ang iyong asawa, wala akong inaalala anuman dahil narito ka. Ibibilanggo niyo ka dito. Ikaw ay panauhin dito hanggang sa matiyak kung wala ng panganib. Tita, samahan mo siya sa kanya si Lynn. Ibigay na lahat ng kanyang kailangan. Liban sa kalayaan lumabas ng bahay. Lord, pagbilinan mo lahat. Ang babaeng ito hindi maaaring palabasin ng bakuran. Hindi sa pinungungunahan kayo, Pamato. Kung ako masusunod, tudasing si Eddie at ang babaeng yan. Ganon, wala na tayong problema. Hindi yan ang gusto kong pagganti, oh. Hayaan mong mahirapan ang kanyang kalooban at pag-iisip pag nalaman niyang nasa akin ang kanyang asawa. Gagawin kong napakahirap sa kanyang mabuhay. Sino mga tao pumapasok dito? Wala ho, maliban sa mga taong hospital. Sigurado ka? Oo. Magmula ngayon walang papasok dito, walang pahintulot ko. Oo. Iniisip ko kung sino at bakit kaya ginawa yan. Dahil sa nangyaring yan, mapipilitan akong operahan ka kaagad. Ito ay hindi isang pangkaraniwang operasyon. Magbabagong itsura mo. Kaya kailangan akong humingi ng permiso sa mga kinaukulan. Pag pumayag sila, ipirma ka. Nasang-ayon ka sa operasyon. At paggaling mo, haharap ka sa paglilitis. Payag ko ako. Patayin niyo na ako. Hindi na ako kakataga sa pangamaan na to. Patayin mo na ako. Sinabi ko na sa'yo na kailangan kita kung kaya ka narito. Kaya huwag ka nang magtangkang tumakas at hindi mangyayari. Mabuti naman ang pagtingin namin sa'yo. Ipanatag mo ang iyong loob. Manatili ka rito habang inihintay mo ang paglaya ng iyong asawa. Ikaw lamang maaaring magpabago ng kanyang kalooban laban sa akin. At bilang ganti, pinangangako kong tutulungan ko kayo ni Eddie na makapagbagong buhay. Magandang balita. Naprobahan ang rekomendasyon ko. Ang asawa ko, doktor, pasabihan niyo ba? Ang sabi ng inutusan ko hindi na siya nakausap. Hindi na raw doon nakatira. Hayaan mo at mag-uutosan lang ako uli. But you'll be very happy to know, Eddie, that the results of all the examinations have come in. And they're very encouraging. There is no reason why the operation cannot be a success. Ang kailanganin ko lang sa iyo
ang iyong pagtitiis, tiyaga, at panahon. Panahon. Yan na lang nalalabi sa akin. Hindi ka kumakain. Meron ka pa ba ibang gusto? Masama sa'yo magutom. Lalo na yung meron ko palang dinadala. Maaari kang bumalik na kasi silid ko. Dito raw si Eddie, isang tao mapanganib. Wala akong gano'ng nalalaman tungkol sa kanyang buhay. Pero, nung una ko pa lamang siyang makita parang naging magkaang loob ko sa kanya. Tinihintay ko magtapat siya sa akin tungkol sa kanyang sarili. Magulong-magulo pa ang isip ni Menchie. Kaya kinailangang umisip ako ng paraan upang mapanatag ang kanyang kalooban. At ito ang unang hakbang na aking ginawa. At ang naging bunga, hindi na ako nahirapan na makiusap na sumama siya upang bumili ng kanyang mga kailangan. Doktor, salamat po. Yan ang hindi ko makalimutan sinabi ni Eddie pagkatapos kong ipalis ang posa sa kanyang mga kamay. Salitang hindi basta maririnig sa isang pusakal na kriminal. Kaya naniniwala ko ang taong ito ay hindi likas na masama. Mabuting pagtingin at labis na pagpapalayaw. Iyan ang dalawang bagay na ginamit ko kay Menchie. Bagaman at inaalala niya ang kanyang asawa, hindi maikukubli ang kanyang pagbabago. Unti-unti na siyang umaamo. Tutulungan ko ng lubusan itong si Eddie. Hindi ko na sinasabi kay Menchie ang aking mga plano. Basta't sinusurpresa ko na lang siya at nakikita ko na nasa paraan niyan ang aking tagumpay. Higit pa sa pagbabago ng itsura, susubukan kong baguhin ang pagkatao ni Eddie. Hihinayin ako sa taong kaya niya. May isang salita, katapang, at may matatag na panindigan. Masayang-masaya si Menchie. Ngunit sa kabila nun, alam kong sumasagi sa isip niya si Eddie. Ngunit dahil sa wala siyang natatanggap na anumang balita tungkol sa kanyang asawa, ang kanyang pag-asa na sila'y muling magkikita at magkakasama ay tulad ngayon ng lumulubog na araw. Tagumpay ang operasyon.
Maasa lang ako na ang nalikha ko sa katawan ni Eddie ay isang bagong nilalang. At hindi isang halimaw. Ito ang pinakamalaking sorpresa sa buhay ni Medj. Asang-asa siya na may dadalawin lapang sa bahay na ito. Ngunit nang sabihin ko na ang bahay at buong bakuran ay kanya, hindi niya malaman ang gagawin sa tuwa. At dahil sa pagkabigla at labis na kagalakan, Tita! Tita, madali! Sumasakitan ka. So, pare, ayos yung trabaho mo. Tandaan mo, yung pinaghirapan ng Dr. Cardoso na 5 buwan, ay wawasakin mo lang sa loob ng 5 siguro. Pagkatapos nun, wala na. Ayaw ko na makita mo ako. Regladawis.
Dan! Hindi ba't billing ko huwag magpapasok dito ng periodiko? Nabasa ko na. Nag-aalala lang ako na baka masyado kang mag-isip makasama sa'yo. Ano pa dapat kong isipin? Patay na siya. Marahil, ngayon lang kami parehong mapapahinga. Magandang gabi, oh. Magandang gabi naman. Kayo at ang biyanan ni Eddie. Ako nga ho. Enteng! May tao! Magandang gabi, oh. Kaibigan mo ako ni Eddie. Tuloy kayo. Siguro naman alam niyo nangyari sa kanya. Oo. Maupo kayo. Salamat. Paghanda mo nga sila na maiinom. Huwag na. Hindi naman ako magtatagal. Oo, sige na. Kahit happy lang. Napadaan lang naman ako para makiramay. Yung asawa ni Eddie, dito pa rin ba nakatira? Hindi namin nalalaman kung ano nangyari kay Menchie. Isang hapon ay umalis at hindi na umuwi. Pinagbigay alam namin sa may kapangyarihan. Pero hanggang ngayon, walang balita. May nakapagsabi naman na nakita raw sa Manila. Nasa Maynila ang araw, pero saan namin nahanapin roon? Konting konsiderasyon lang naman ang hinihingi ko sa inyo eh. Hindi pa naman sarado ang agency ko ah. Makakabayad din ako sa inyo. Oo. Salamat ho. Perfect Production Agency, good evening. Oo. Ito nga si Andy Perfecto. Sino ito? Teddy Lorenzo? Scouts on the Rocks. Andy Perfecto, Yes? Teddy Lorenzo. Drinks? Scotch water lang. Nagkasama kami ni Eddie Montano nun sa ospital. Sinabi niya sa akin, puntahan kita at tumingin ng tulong sa'yo para alamin yung nangyari sa pamilya niya. Masasabi ko sa'yo kung ano nalalaman ko tungkol sa pamilya niya. Pero, ang pakabuluhan. Patay na siya. Sabagay. Pero naging maganda pagsasama namin ni Eddie. Kaya naging interesado ko. At sakaling maitulong ako. Ang balita ko, si Balgus daw ang dapat managot sa pagkamatay na anak ko. At ang asawa raw ni Eddie ay nasa bahay na ng mga kordero. Ay, may ba ako ng usapan, Mr. Lorenzo? Ano ba talaga ginamatay ni Eddie? Malabo ang mga balita sa dyaryo. Hindi ko rin alam eh. Hindi pati silang ospital. Yung Balgos. Gusto kong makita. Alam ba kung saan siya nakatira?
Magandang gabi sa'yo. Nandiyan ba si Balgos? Wala na ho. Lumipat na ho sila. Alam ba niyo kung saan? Eh, hindi ho eh. Bakit ho? Maniningil din ho ba kayo? Kasi maraming kupadoro nagpupunta rito at nahanap siya. Hindi, may kailangan ako sa kanya. Sige, salamat ah. Tagal mo nagtyaga sa mga kordero. Hindi mo naman sinadya ang nangyari ha. At bakit bigla ka nalang sinipa? Hindi ko iniintindi yun. Ang mahalaga, nasa payroll ako ni Toro. Dating nang dating sa akin ang ngiti nang wala sabit. Sino yan? Si Andy. Andy Perfecto. Siya si Balgos. Eddie, siya pumatay sa anak mo. Pinulid niya si Tonton. Maraming salamat sa tulong mo. Wala kang dapat pasalamatan. Magkaibigan pa rin tayo eh. At saka, iisa ang ating kalaban, si Cordero. Kaya nga lang, kahit may kapangyarihan ay nahihirapan. Dahil masyadong matinik, tuso at napakadulas. Ngayon, may binabalak ako. Kakailanganin natin ang ayos mong yan. Paano gagawin natin? Tuwing linggo, namamasyal ang matanda sa dagat, sakay ng yate. Maganda yan. Tabatin natin sila. Tsak na wala pang iskandalo. Eddie, sa plano kong ito, magbabago ka na ugali. Kailangan maging may naong ka. At saka, hindi nila dapat malata na dati mo na silang kilala. Gagawin ko yan. Pero sa isang kondisyon. Walang makakaalam kung sino ko. Aba, oo. Diyan nga nakasalalay ang ating tagumpay. Ikaw ang papasok, ako, sa likuran mo lang. Ganito ang plano. Uumpisa natin kay Toro. Boss, may gusto ko pag-usap sa'yo. Teddy Lorenzo raw. Ano kailangan sa akin? Hindi sinabi, basta ikaw ang gusto makausap. Tuloy ka ba sa opisina mo? Wala naman kilala Teddy Lorenzo eh. Kilala raw niya si Balgos. Teddy Lorenzo. Kuha. Bakit? Naparito ako dahil kay Balgos. May transaksyon kami pero hindi naman sumipot. Ang sabi niya, isa raw siya sa mga tauhan niyo. Dati, pero ngayon wala na rin. Kasi nung huli kami mag-usap, sabi niya dadalhin niya ako sa inyo. Hindi naman sumipot eh, suspecha ko ayaw niya tayo magkita. Ba't ka raw niya dadali sa akin?
Dahil dito, 20 dala ko nito. Eh, hindi ko na maintay si Balgos. Kinailangan ko ng pera, kaya binenta ko na lang ng mura. Magkano yan? 15 mil lang ang isa. Marami pa ako niyan. Kung interesado kayo, tayong dalawa na lang mag-usap. At marami pa akong bagay na dadali sa inyo. Nakikita kayo ng malaki. Ang murang-mura sa halagang 30 mil. Feel mo. Pinibenta lang sa akin sa halagang 15 mil. Magaling. Ang papa naman magaling agad. Hintayin niyo mo nang maipasok sa inyo ang mas malaking negosyo. Hindi ikaw, yung may dala nito, pinupuri ko. Akalain mo ito lamang hindi pa naisip? Simple-simple. Ang hirap naman sa inyo. Pasok ako at hindi ng pagkakakwatan eh. Meron kayo sinasabi. Kapag si Haliboy, Yung kapatid mo, kahit sa fan parali, pinakita sa akin na meron siyang abilidad. May disposisyon sa sarili. Kaya lang kapo sa swerte yung bata. ito ba? Meron din naman akong ambisyon eh. Gusto kong umangat. Kaya lang eh. Wala kang magawa dahil hindi kaya ng isip mo. Ngayon, yung tao may dala ng ginto, iharap mo sa akin. Teka! Alalaman mo na ba ang gagawin mo? Susugod ka agad? Opo, dadalhin ko rito sa inyo instead eh. Nakita mo na. Aalamin mo muna kung sino ang taong yan. Gusto kong kapag iniharap mo siya sa akin, madinis. Hello. Tagumpay ang plano natin. Mabuti. Agaw. Patalino, ito inaanak ko. Aba, mana yata ako sa ninong ko. Malaking tulong yung gold bar, Mr. Ching. Lumitaw ang pagkaswapang ni Toro Cordero ang makita niya. At para mausto ang paniwala niya sa akin, iniwan ko muna yung ginto sa kanya. Ano? Sabi mo hinamno. Okay, iwan mo. Alam mo magkano halaga ginto? 30 mil! Ninong, alam namin yun. Kaya lang kailangan gawin para makalusot tayo. Bihira tao dito. Noon, i-check sa atin, flat! Mga kakabyento. Ngayon, tayo ba bigay sa mga baknalagaw? Ano yun? Relax lang, Mr. Ching. Malapit na kayo makabawi. Paano ako makabawi? Paano? Tuwing kayo punta dito, gastos. Gastos! Oh, ika, yun damit mo. Ako lang paggawa. Bigay kita pocket money at kayo pangako sa akin, malapit mahuli sa mga baklalaka. At yung ginto na hinang ko sa kapatid ko, nawala. Kami mo bahala ron. Oo. Pag sinabi mo mahala, disgrasya yun! Ninong, alam naman nun siguro ng tatay ang mga ginagawa niyong tulong sa amin. Kaya nga eh. Halang-halang sa kanya. Kaya bigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Sa bagay, patay na siya. No. Siguro ayaw niya na ako sarap negosyo lahat sa iyo. Tinitiyak sa inyo, hindi magtatagal eh. Kukontakin nila ako. Tuloy ka. Papa, nasaan? Naroon ba sa kwarto niya? Sa loob ng 1 buwan. Ilang araw ko dito sa Maynila. Depende. Minsan nagtatagal ako. Kuminsan naman umuwi ako agad. Depende sa mga transaksyon ko. First time mo lang pala dyan sa hotel na tinitiran mo. Oo. Dati meron akong bahay sa Makati, pero binenta ko. At yung pinagbilan, ginamit ko sa negosyong to. Apo ka muna. Evelyn! Care for anything? Wag na. Soft drinks. Salamat. Maupo ka muna. Sandali lang, tatawagin ko pa ha?
Papa, Si Tedo Lorenzo. Kumusta kayo? Mabuti ho. Senchi, nagkakilala na ba kayo? Eddie Lorenzo. Excuse me? Maupo ka. Yung mga gintong pinagbibili mo, saan mo kinukuha? Sa norte ho. Mga treasure hunters o mga nagsusupply sa akin noon. Robert, tawagan mo si Sevilla. Sabihin mong postpone ang meeting. I-reset ang date. Excuse me. Tuloy mo. Ang sabi nila, yun daw ay bahagi ng treasures ni Yamashita. Kung gusto nyo, pagbabalik ko. Dan! Ano ba nangyari sa overseas call? Hanggang ngayon wala pa resulta. Ba hindi maaari yan. Apurahin mo. Iho. Naipaliwanag mo na ba kay Mr. Lorenzo tungkol sa reglong gusto ko? Hindi pa ho. Bueno, kayo na munang dalawa mag-usap. Kung ano mapagkasunduan ninyo, malaman ko na lang sa'yo. Ha? Sige. Oo. alam mo, Teddy, big time ang papa ko. Kung ilang pirasong ginto lang, hindi papatol. Hindi lang yun. Marami pang ibang bagay. Bilyon ang halaga. Kung magkakasundo tayo. Ba, ariglado. Napakatinik pala talaga ng diskurdero. Akalain mo, puro arte ginawa sa akin. Kunwari, hindi siya interesado. Mantalang kitang-kita ko naman. Bilib na bilib siya sa mga sinasabi ko. Basta't ang malaga, ay naniwala siya sa'yo. Kailan mo gustong balikan? Sa loob ng 2 at 3 araw. Dahil habang tumatagal, nagkakaroon siya ng pagkakataong paimbestigahan kung sino ka. Si Menji. Nakita mo ba? Oo, malakit kinagbago niya. Hindi ka kaya niya nakilala? Hindi. Pero naramdaman ko, kinukutuban siya. Panaintingin siya sa akin. Halimbawang matapos ang lahat nito, ano naman ang binabalak ko? Dahil sa nangyari sa akin, natutuwa ko ng mabuhay ng sangay na lang. Hindi ko na iniisip ang kinabukasan. $1 million! Wala. Saan ang makukuha? Ikaw, sinabi mo pagbalik ka dito, maniwala na lahat. Ngayon, lalo pa nabuka. Mr. Jing, ingi lang sana kami ng panggastos. Para sa ipagagawa namin, nagagamitin namin sa ulitan. Inong, sigurado na ito ngayon. Ganito gagawin natin. Kukontak tayo sa mga authorities at si Eddie naman ang bahala kay Cordero. Liliwanagin ko ang ating deal. Bukas, gagamitin ang aking yate. Ikakarga ang dolar at ginto. Pagdating sa 3 Mile, may sasalubong yung mga kausap mo. Kukunin ang kalahati, may iwan sa akin ang kalahati. Di ba ganun? Ganun nga ako kasimple. Pero may isang kondisyon. Ano yan? Para makasiguro yung mga kausap ko na walang mangyayari sa kanilang kargamento, ang gusto, kasama kayo. Gagawin akong Brenda. Kung gano'n ang usapan, na parang wala kayong tiwala saan, kinakailangan makita ko rin yung dollar tsaka yung ginto. Shoot! Puntahan mo ako mamayang gabi sa hotel. Bueno. Sarado na ang usapan natin. Pakatid mo siya. Robert! Sandali lang, Daddy, ha? Palalabas ko yung kotse. Hello? Nakita na ba tayo? Hindi. Parang kilala kita eh. Eddie boy!
Daddy! Ito na. Sige. Sige. Hello. Marbo 2, please. Eddie, nandyan na sila. Tuloy! Yan na. Saan ba tayo pupunta? Sige tayo, alis. Topo muna kayo. Ano gusto niyo namin? Wala. Wala nga. Ang mahal na ang usapan natin na dapat kong makita ang epektos. Sama na. Nandyan. Kung po niyo. Akala ko ba natutulog ang mahal ko? Mukhang malalim yata iniisip mo. Kanina pa kita pinagmamasdan eh. Baka balak mo matras. Hindi na maaari. Subong-subo na tayo. Oh, ano pa problema? Naisip ko lang. Kung hindi ako naging mapusok nung araw, siguro hindi nagkaganito ang buhay ko. Double check lang ito sa gagawin natin bukas. Pagdating mo na dala ang dollars at ginto, ituloy mo agad sa yate. At oras na makisakay, papasok kami ng kosa. Ano ba, iho? Ano ba problema? Ito si Teddy hanggang ngayon wala pa eh. Oh, ano bang oras ang salita nyo? 11:00. Wala pa naman ah. 15 minutos pa. Pasusundo ko ulit. Vino! Oh, ano pa ba hinihintay natin? Pati pa tayo maalis. Sandali na lang. Alam mo, sa lahat ng lakad natin, dito ako kinukutuban eh. Huwag kang mag-isip ng masama. Doon ka muna sa ibaba. Sir, nandiyan na. Nandiyan ba lahat? Nandiyan na.
Dan! Toro! Toro! Sarge, we've got to move in. Let's go. Sabihin mo kay Kapitan, alis tayo rito. Dali ka. Kapitan! Malis na rito! Sige, bilisan mo! Balik lahat yung jeep yan! Mga busy kami! Rosa! Malaking kilo sa inyo! Walkie-talkie! Yes, Sarge. CPB Alpha and Bravo. Bully ng cabin cruiser. As planned. Tumigil kayo! Mapiling ko sa kami! Tumigil kayo! Mapiling ko sa kami! Tigil kayo! Ano ba nangyayari? Eh, ba? Tumigil kayo! Ano nga ba dahilan bakit tayo hinahabol ng mga pizzi? Ewan ko. Wala tayong dapat ikatapot. Wala tayong ginagawa masama. Kapitan, parang Andy, puro falsifikadong ginto at saka dollars ang laman ng bag. Pero Sarge, pag nahuli ang kamera niyan, siguradong sabit ka. Oo, pero labas dito si Mr. Cordero. Sarge, nandun ang bangkay na kasama niyan. Ako ang ama ni Toro Cordero. Nasaan siya?
Sino yun? Another casualty. Sino ba siya talaga?